Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, talagang matindi, mainit, at nananaginip ng gising itong congressman na ito. Mantakin mo, bakit daw pinatalsik itong si Arnie Teves sa kongreso ay mawawalan ng congressman diyan po sa kanyang nasasakupan sa Negros. At hindi dapat parusahan ito ng mabigat dahil lahat ng ginagawa ni Arnie Teves ay karapatan lang po niya. Naku po, Diyos mio mahagin. Ayon po dito sa congressman na ito. Laman ang video na yan ng ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ng vlog na ito at nang sa ganon lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan nyo po ako mga kaibigan. Hindi ho ba sapat yung kaniyang pag-file ng sa Timor-Leste? Kasi parang abandonment na po yun ng kanyang trabaho. Hindi naman siguro sapat yun, ma'am, dahil karapatan din niya mag-seek ng asylum. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our source today, Davao del Norte District Representative Pantaleon Alvarez. Congressman, good to see you again. Maraming salamat po sa inyong oras. Mag-umpisa na po ako. Congressman, so you voted no, no? Hindi kayo sang-ayon dito sa pagtanggal kay Arnie Teves bilang kongresista. Sir, unang-una ba't hindi ho nasama yung inyong boto? Kasi ang lumalabas po 265, pabor, 0 hindi, 3 abstention. Hindi kasi ako personal nasa session hall. Dahil nandito ako sa district and pwede naman mag-participate through online. Problema, at that time medyo malabo yung signal. Okay. Kaya gusto ma-recommend din sa amin na pwede ka sukulat at i-verify yung vote na naka-register sa'yo. Got it. Congressman, so tell us the reason why you were against this expulsion, this decision to expel Arnie Teves as congressman, sir. Ma'am, expelling a member of the House of Representatives is a very mabigat na parusa yan. It rocks the very foundation of a Republican and democratic form of government. Walang unang representation yung mga tao sa district ni Congressman Arnie Teves. But there could be a caretaker, sabi po ng House, and another one is that possibly special elections can also happen kahit sa barangay ng Sangguniang Kabataan elections sa October 30, sir. So, hindi naman ho masyadong malayo yung agwat na magkakaroon po ng posibleng bagong congressman? Yung special elections, mahirap po yun. Hindi ho ba sapat yung kaniyang pag-file ng sa Timor-Leste? Kasi parang abandonment na po yun ng kanyang trabaho. Hindi naman siguro sapat yun, ma'am, dahil karapatan din niya mag-seek ng asylum. But if he did that, and let's say it was allowed, sir, nagkaroon din po ng abandonment, hindi ho ba, ng kanyang constituents? Yung kasi abandonment, ma'am, madaling sabihin abandonment. Pero dapat tignan din ng House of Representatives talagang inabandon niya kasi nag-appoint naman ng caretaker.
So you're saying that Although siyempre, yung caretaker, hindi naman necessarily na gusto ng tao yan. yeah. Dahil hindi nila binoto yan eh. Sabi nga, you, members of the House, members of the Senate, are held to a higher standard. And that you must behave properly and act responsibly. So, with Congressman or former Congressman Arnie Teves dancing that way at sinasabi niya ito daw yung kanyang ganito na daw mag-recruit ng mga terrorists ngayon, hindi ho kaya para sa inyo, tama pa rin ho ba yun? Yung kasi tama o mali, ma'am, relative din yan eh. Okay, sorry. Okay, right. Talagang matindi ito. At habang pinapanood nga itong video ito, habang pinapanood ko ay napapailing na lang ako. Ha? Matindi. But anyway, dire-diretso po natin tatalakayin yan. Shoutout muna. At maraming salamat CNN. Ipahintulot ang paggamit ng inyong video clips. Maraming salamat, shoutout Ma'am Pinky Wave. Okay, supportan po natin yan, CNN. Eto, talagang matindi to ha. Ito po ay request ng ating mga nagbibigay ng public opinion diyan sa comment section na kung pwede lang daw ho. Ay talakayin ko ito. Muli, bigyan ng part 2 itong si Congressman Alvarez na napabilang ho sa sobrang talino at nananaginip din po ng gising. Talagang matindi. Napapailing na lang ako habang pinapanood ko po ang video na ito. Mantakin mo. Padaanan natin kaunti bago tayo pumunta doon sa pinakarurok ng ating pagtatalakay. Mantakin mo. Sabi ni Pinky Web, ni Ma'am Pinky Web, ang sabi niya sa interview, ulitin ko lang kaunti lang. Ang sabi niya ay bakit siya ay nagboto ng no na hindi siya sumasang-ayon sa pagpapatalsik sa Kongreso dito kay Arnie Teves. Mantakin mo. Ano ang sagot niya? Maliwanag po sa video na ang sagot niya ay mawawalan ng congressman diyan po sa distrito na kanyang nasasakupan bilang congressman sa Negros. Anak ng katakot-takot. Pambihirang sagot yan. Nako po. Di bale, tatalakawin po natin yan. Pinadaanan ko na konti at di ako makatiis sa sinabi nito, congressman na ito. Ano pa ang sinabi? Di po ba sabi ni Ma'am Pinky Web sa interview dito sa congressman na ito, padaanan ko ulit ng kaunti bago tayo pumunta sa pagtalakay. Di ba Congressman Alvarez ay sapat ng batayan yung nag-apply siya ng political asylum diyan po sa Timor-Leste bilang isang congressman. Bakit siya nag-apply ay siya ay congressman? Di ba sapat na yon para i-abandon niya ang pwesto? Ay hindi pa rin siya naniniwala. Hindi daw. Hindi raw ina-abandon na itong kongreso. Pambihira. Hindi raw ina-abandon na ang pagiging congressman niya dahil nagtatrabaho. Kaya hindi dapat parusahan. Pambihira itong congressman na ito. But anyway, tatalakayin po natin lahat yan mga kaibigan. Talagang umpisa pa lang ay nakakapag-init ng upuan. Ito nga tatalakayin ito talagang mainit. Ay ginagawa tayong gago nito. Loko-loko eh. Dihadong-dihado ang taong bayan. Alalahanin po natin taong bayan ang nagpapasweldo dito sa congressman na ito. Mga kaibigan. At bago tayo magpatuloy, shoutout sa bandang huli, nandiyan po ang ating mga shoutout. Maraming salamat po Luzon, Visayas, Mindanao, Toronto, Canada. Dahil palang nanonood sa atin diyan. Cebu, saan man sulok ng mundo saan kayo naroroon. Mahal kong OFW, maraming salamat po sa inyo. Abangan po sa bandang huli aking shoutout. Eto, dumiretso na po tayo. Talagang pagkatapos pala ng video ay gusto ko nang talakayin. But bigyan po natin ng kaunting pansin ang ating importante pong malagayan, mga nagbibigay ng komenda. Heto, padaanan po natin ito. Napakaliwanag po diyan sa rolling na video na yan. Hoy,
talagang pasandali ha, sa mga naghahanap po kay Atty. Topacio, nawawala po. Naghahanap po kay Atty. Punelo, nandyan no, hindi na makapagyabang ha. Talaga nga hindi na makapagsalita kung ano ang ika-counter niya dito sa warrant of arrest. Ganyan din po si Atty. Topacio, nandyan po, hindi po natin alam. Kaya sabi ko sa inyo huwag niyong gugulatin, huwag niyong ika nga po paiyakin si Atty. Topacio at biglang mawawala yan. Kumuripas na ho ng takbo, ha? Talaga nga matindi. Kaya sapagkat nag-iintay po tayo kung ano ika-counter niya, ha? Hanggang ngayon po ay wala pa. Ito, padaanan po natin ito, Congressman Alvarez. Makikita po diyan sa screen. At ulitin ko po, ito po si Congressman Alvarez na ito na nasobrahan din ng talino at nananaginip ng gising ay congressman po ng Davao. Ito po ay bata rin ng mga Duterte, ha? At ito po, at sinabi niya napakaliwanag sa video at hindi ko na po ulitin at siya po ay hindi pabor sa pagpapatalsik at bumuto ng kasa isang congressman na bumuto ng no para nang ganun po hindi mapatalsik sa Kongreso itong si Arnie Tevez. Ulitin ko po, ito po ay request ng ating mahal na nagbibigay opinion diyan po sa comment section na bigyan ko muli ng pagtatalakay datapuan. Kahit ito pong video na ito ay ilang linggo na po ang nakakaraan ay tinalakay po natin mga kaibigan. Ito, talagang matindi. Binapanood ko nga ito. Talagang napapailing ako at halos mabanggit ko ay anak ng katakot-takot putang gala. Anak ng katakot-takot na lang ang babanggitin ko at baka tayo ano naman ni YouTube. Hindi po natin hinahangad mga kaibigan na itong congressman na ito na nandiyan po sa Larawan ay panigan o ika nga po'y suportahan ng full support kung ano man ang adikaan ng gobyerno na makuha ang tunay na hustisya dito sa ika nga po'y pagiging congressman ni Alvarez ni Arnie Tevez kung bakit napatalsik. Kahit man lang mamagitan po siya, ang gusto ko pong ipunto. Hindi po natin sabihin na lang kahit hindi siya bumuto ng ika nga po'y yes. Hindi po natin nahagad na lang yun. Doon na lang po tayo sa kahit nasa gitna po siya. Sapat na rin po siguro yun. At masakit po. Masakit pero kailangan tanggapin ang mga sinasabi niya sa mga taga-Digros. Alam po natin yan. Ako po hindi nasasaktan. Kaunti lang po. Masakit po ito ang ibig kong sabihin. Diyan po sa mga taga-Digros. Lalong-lalo na doon po sa mga naging biktima. Diyan po sa Negros. Lalong-lalo na po kapag napanood ito ni Mayor Janice Dicamo, mga kaibigan. Lalong-lalo na po kapag napanood ito ng mga nadamay na pinaslang na diyan po sa Pamplona nung marami pong ikanghay naganap na pagpapaslang. Nadamay po ito mga nanghihingi ng adwiyuda. Masakit po sa kanila na marinig ito sa isang congressman na bumuto ng no na ang katuwiran. Ito po, hindi ako nag-iimbento ng sinasabi ko Maliwanag po sa ruling ng video na yan. Na ang katuwiran po kaya hindi bumuto ng no. Itong congressman na ito na nanaginip ng gising, nakatulala sa hangin, nasobrahan ng talino ang katuwiran niya. Bakit pinatalsik si Arnie Tevez sa Kongreso? Kaya hindi siya bumuto ng yes, no ang kanyang binoto dahil ayaw niyang mapatalsik si Arnie Tevez diyan po sa Kongreso dahil mawawalan ng congressman diyan po sa kanyang nasasakupan sa Negros. Nako po, Diyos mio, mahabagit. Tama po ba mga kaibigan nyo?
Kayo na po ang magsabi. Tama po ba ang katuwiran niya yon bilang isang congressman? Tama ba yun? Ulit-ulitin ko talagang hindi ko lubos maisip kung bakit nasabi niya yun. Ano ba ang namamagitan sa inyo ni Arnie Tevez na ngayon po ay isang pugante wanted sa batas ng Pilipinas? Ano ang namamagitan sa inyo? Ugnayan, ano ang nananalaytay sa inyong dugo between Arnie Tevez at Congressman Alvarez? Ano po ang namamagitan sa inyo? Kayo po ay isang magkaibigan? Nagtatanong lang po ako. Kayo ba ay matindi ang pinagsamahan sa politika? Kayo ba ay ganun na lang? Ang ika nga po iyakapan sa mundo ng politika bilang isang congressman na bukod tangi dalawa po kayo. Ang ika nga po pinagtatanggol mo sa ganitong paraan si Arnie Tevez. Ano po ang nauugnayan sa inyo? Wala bang utang na loob sa iyo? Ikaw kay Arnie Tevez? Nagtatanong lang po. Kaya tinatanong ko, hindi ko alam eh. May utang na loob ka ba kay Arnie Tevez noong panahon na siya po kayo ay magkasama sa Kongreso? Nagtatanong lang po ako. Hindi ko alam eh. Magkano ba ang pera? Nagtatanong lang po ako. Tinatanong ko lang, magkano ba ang pera? Magkano ba ang pera? Tinatanong ko lang po kung magkano. Wala akong ibang sinabi. Basta nagtatanong lang po ako, magkano ba ang pera? Tinatanong ko din po yung pera eh. Sapagkat, ay kahit po bata, ako po ay hindi nakapag-aral. Grade 1 po ang natapos ko. Proud ko po at pinagmamalaki na grade 1 lang ang natapos ko. Kita nyo kahit grade 1 ang natapos ko. Ay kaya ko po intindihin kung tama at mali ang iyong mga katuwiran dito. Mantakin mo, sasabihin mo, kaya ka bumoto ng no dahil ayaw mong mapatalsik diyan sa Kongreso itong si Arnie Tevez. At bakit patatalsikin ay mawawala ng congressman diyan sa kanyang nasasakupan sa Negros. Mahabang usapin to eh. Kung ito'y talagang bibigyan ko ng talagang pagtatalaka eh, pinapahapayawan ko lang. Kulang, maubusan tayo ng oras eh. Mantang, ano kaya ang nasa isip nito? Talagang nananaginip ng gising eh. Natutulog sa pansitan. Kahit ba ang iyong kaibigan na isang congressman ay nakagawa ng kasalanan dahil kaibigan mo ay hindi dapat patalsikin sa Kongreso, hindi dapat bigyan ng link na hindi dapat bigyan ng aral na naaayon po sa ruling ng batas diyan sa Kongreso. Hindi ba dapat yung poki kaibigan mo? Porque binigyan ka ng anong binigay sa iyo? Anong binigay sa iyo? Hindi ko malaman, di kaya ako nagtatanong. Ano po ang binigay sa iyo, Congressman ni Arnie Tevez? Tinatanong ko po, hindi ko alam, kaya ako nagtatanong. Porque ba binigyan ka ni Arnie Tevez ng ganito? Maraming kumikislap noon, panahon na sila kayo po ay magkasama sa Kongreso. Dahil ba may namamagitan na kumikislap? Dahil ba may namamagitan na utang na loob noon kayo ay magkasama sa Kongreso? Ay hindi mo kayang patalsikin. Hindi mo kayang matanggap ng iyong damdamin. Hindi mo kayang matanggap na iyong prinsipyo na mawala sa Kongreso dahil meron kayong pinagsamahan, may namamagitan sa iyo na maraming katanungan. Dahil ba ganyan na lang ang loyal mo kay Arnie Tevez, hindi ka tumitingin sa mga ebidensya. Kahit anong gawin ng isang congressman,
ay hindi dapat patalsikin katulad ng ginagawa mo. Hindi ka tumitingin sa ebidensya. Tumitingin ka sa inyong pinagsamahan. Tumitingin ka sa pagkatao noon na kayo ay nagsasama ni Arnie Tevez, magkaharap, magkayakap bilang isang congressman. Doon ka tumitingin. Batang tingnan mo ngayon ay itong nabisto na mga ginawa niya. Doon ka tumingin. Tumingin ka kung siya ba ay hindi umabsent diyan sa Kongreso. Mantakin mo, kahit nag-file pa ng political asylum, diyan po sa Timor-Leste, na ito po isang maliwanag na pag-aabandona sa kanyang congressman bilang binoto ng tao, ay magpapile po siya ng political asylum. Ang sagot niya ay karapatan niya ni Arnie Tevez na mag-file ng political asylum. Diyos mio. Parang ayoko nang talakayan to eh. Kasi sa legal battle, sa congressman na yan, kung may paninindigan ka, hindi mo, kung tumitingin ka doon sa mga tama at mali, hindi po tayo nagmamalinis. Kahit saan po paikutin tayo dito, mga kaibigan. Kahit hindi po ka abogado. Tama ba naman yon, mga kaibigan, mga sinasabi nito? Kaya't kanina nagdadalawang isip ito kung tatalakayin ko pa eh. Kaya lang binibigyan ko ng importansya itong mga public opinion, mga kaibigan. Sapagkat baka sabihin nyo nagmamarunong ako. Ulitin nyo po yung video. Panoorin nyo. Baka sabihin nyo ako ay nagmamalinis, nagmamarunong. Ay kung hindi ko lubos maisip kung bakit nasabi niya yun eh. Hindi raw inabandona ni Arnie Tevez ang posisyon bilang isang congressman. Ay doon na lang po sa hindi pagpasok niya, hindi ba pag-abandona? Ang dami pong dahilan para ma-abandona. Pag-file ng political asylum. At bakit sasabihin niya, Diyos mo yun, tatawa, bakit sasabihin niya mawawalan, nawala, masakit tanggapin niya na nawala sa Kongreso itong si Arnie Tevez dahil mawawala ng congressman diyan po. Diyan po sa kanya nasasakupan dati sa Negros. Kung tatalakayin po natin yun, nahahaba-haba eh. Diba? Ay, tuwan-tuwa pa nga yung mga taga Negros dahil nawala ito eh. Sila po ang bukod tangi na nagsasabi. Parang katuwiran niya. Ay, na ito? Talagang, nananaginip ng gising o tulog pa ito? Hindi po katuwiran na isang congressman yan, mga kaibigan. Hindi katuwiran niya kahit ako maglasing at panoorin ko yung video na ito. Kung ano yung kakatuwiran ko, ay hindi po karapat dapat eh. Kahit kahit kumampi pa ako kay Arnie Tevez, mga kaibigan, isang senaryo. Kahit kumampi pa ako kay Arnie Tevez, ba't hindi po ganyan ang akin sasabihin? Kahit bumuto pa ako ng no, isang senaryo, ba't hindi po ganyan ang aking ikakatuwiran sa taong bayan? Mga kaibigan, bagos ang ikakatuwiran ko para sa akin lang. Iba ay ikakatuwiran ko, hindi po yan. Gagawa po tayo ng katuwiran na ika nga po'y naaayon bilang isang congressman. Ang katuwiran mo dito, pansarilang interes eh. Yun ang gusto kong ipunto. Pansarilang interes na ika nga po'y napakalayo sa katotohanan. Kaya ayaw ko nang talakayin ito kasi bubo na nga ako, magiging bubo pa ako. Doon sa mga tanong mo, maniwala ko kayo. I-rolling nyo ang video. Talagang hindi mo maisip, ito ba ay katuwiran na isang congressman? Bobo na ako, magiging bobo pa ako dito sa mga sinasabi nito. Ba't naiwanan po natin niya isang basura? Ay lalo ngayon, nalabasan na ng warrant of arrest. Wala silang masabi. Ang lahat to na ika nga po ay nagpaparatang na walang ebidensya, abogado, lahat ng abogado, panelo, iniintay po natin na reaksyon
Kahit ito po, tungkol sa warrant of arrest, iniintay po natin ang reaksyon, lalong-lalo na po si Atty. Topacio. Wala po sila hindi makapag-ingay, mga kaibigan. Ha? Iniintay po na, hindi makapag-ingay dahil alam po nila hindi sila tumitingin sa ebidensya. Tumitingin po sila sa kanilang sariling pananaw na namamagitan sa kanila ni Tebes noon, mga kaibigan. Okay, alright. Sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Ay, shoutout muna tayo, ha? Iwanan po natin sandali. Basura yung sinasabi niya yun, eh. Isang bobo na ako. Lalong magiging bobo ako kapag pinatuloy ko pa ang pagtatalakay dito sa sinasabi ng congressman na ito na nandiyan po sa larawan. Nananaginip ka ng gising, matulog ka muna. Ito, shout out at ito, importante pagpupugay sa ating mga mahal na nagbibigay ng public opinion. Buhat kay Yung Wing, gaganda ng vlog mo on this vlog. Always na inaabangan things sa mainit na balita na ito. Ay, shout out Yung Wing. Kay Cesar Austero, shout out sa iyo, mapagpalang gabi Candice. Magpapakain ako dahil may nahuling tirador. Kalbo, palakpakan. Ay, magagalit sa atin, ha. Ito, masugid natin yan, si Cesar Austero. Palakpakan. Yan, shout out. At syempre, saan pa dito? Kay Elordi Bailon. Shout out, taga Cebu to, masugid natin itong taga Subaybay. At Elordi Bailon, sir, may nagsasabi dito, bagets na naman ang figure mo. Lock mo ngayon, walang kupa sa idol. Teng Sibungas, Cebu. Mabuhay po kayo mga taga Sibungas, Cebu. Shout out Elordi Bailon, huwag sana kayo magsama magsuporta, ha. Ito pa, nasaan na? Buhat kay Giselle Bantuto, nagtatago na si Topacio, gaya ng amo niya, takot si Topacio, baka maristo pa din siya. God bless Sir Randy. Buhat kay Giselle Bantuto. At syempre, Sir Randy, walang lusot. Ito, Interpol na ang gagala. Palakpakan. Maricres Espirito. At ito pa. Wala na si Topacio. Pinagpalit si Tebes. Puro promise lang sa kanya magawa para ng kaso. Binibilisan ko lang, ha. Buhat kay Cesar Dagilos. Ba yun? Ito. Nasa na pa yung iba? At sa mga taga Toronto, Canada, maraming salamat po. Ma'am Divine Grace ng Germany, maraming salamat po. Sa lahat po ng hindi ko na shoutout sa susunod ko pong vlog, isa-shoutout ko po kayo, ha. At ito po ay hindi nating pwedeng pagbigyan lahat dahil napakarami nyo po kayo, kaya ilan lang po ang ating nasa-shoutout. Sa susunod pong vlog, asahan nyo po, mapasama po ang inyong mga pinapa-shoutout. Maraming salamat, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pasensya na po kung binilisan ko na, wala na tayong oras. Pagpalain po tayo lahat. Palakpakan!